Sa mga araw na ito mga kananays, ay tuturuan ko nga po pala yung aking anak na panganay na magluto ng pansit. Bago ang lahat mga kananays, is Madel Vlog and Redels Vlog. Pinagbalat ko na nga po muna siya ng carrots mga kananays dahil nga po gusto ko yung mga anak ko pag lumalaki or habang lumalaki sila ay may alam po sila dito sa loob ng bahay, lalo na ang pagluluto. Naghiwa-hiwa na nga muna siya dyan ng carrots mga kananays. Nung nahiwa na nga po niya yung carrots ay isinunod naman niya po yung bagyo beans na hiniwa-hiwa. Pero bago naman po niya hiniwa yan lahat mga kananays ay ako na nga lang po yung nagbanlaw or hinugasan ng mabuti yung mga gulay. Isang beses ko na nga lang po yan tinuruan kung paano hiwain yung mga ingredients or mga gulay mga kananays ay nasundan naman po niya yung mga gusto kong hiwa ng mga gulay. Pag willing talaga yung mga anak natin or yung mga anak ko mga kananays na magluto or mag-slice ng mga gulay ay talagang matututunan nila agad-agad. Nahiwa na nga yung mga carrot at baggy beans mga kananays ay isinunod naman niya po yung bell pepper. Tapos na nga niyang hiniwa yung bell pepper mga kananays at ito namang repolyo ang kanyang hinihiwa. At habang nga nag-i-slice siya dyan ng repolyo mga kananays, ay agad ko naman po siyang sinabihan na dahan-dahan lang yung pag-i-slice dahil baka magkuha niya yung kamay niya. At baka yung kamay pa niya ang kanyang mahiwa, ay naku kawawa naman. Natapos na nga lahat ng mga gulay na kanyang in-slice mga kananays, ay sinunod naman niya po yung mga bawang at saka sibuyas. Talagang marunong na po tong anak ko na maghiwa ng mga ricado at saka mga gulay. Bale, ito nga po pala lahat ng mga isasahog namin sa pansit ng kanyang lulutuin mga kananays. At syempre, hindi naman po mawawala sa akin yung mga sahog. Bali, maglalagay din po ako dyan ng kikiam mga kananays. At ito naman yung karne ng baka. Yes, karne ng baka nga po pala ang aming sasahog mga kananays. Dahil nga po, sabi ko sa anak ko ay kunin niya yung karne ng baboy doon sa freezer para ma-defrost na. Kaso nga lang, ang nailabas niya po ay karne ng baka. At ako naman ay hindi ko nga po alam na karne ng baka ang kanyang nailabas. At hindi ko naman po yun napansin agad-agad mga kananays. Dahil nga po ako pa nga po yung naghiwa. Tsaka ko lang nalaman mga kananays na karne ng baka ang kanyang nailabas or aking nahiwa nung naamoy ko yung amoy ng karne. Pero okay lang yan mga kananays dahil nga po ang karne ng baka ay masarap din po yan isahog sa mga pansit. Bago nga po pala ginisa ng anak ko yan mga kananays, inilaga nga muna namin yung karne ng baka mga kananays para naman po ay lumambot. Nung lumambot na nga mga kananays yung karne ng baka at ayan na nga, naggisa na nga muna siya dyan ng bawang at saka sibuyas. At naglagay na din po siya dyan ng kikiam. Igisa na nga po niya lahat ng mga sahog mga kananays ay isinunod naman niya pong inilagay yung mga carrot, bagyo beans at saka bell pepper. At syempre habang nagigisa nga po siya dyan mga kananays ay binidvideohan ko nga siya at ginagay. Hindi naman po pwedeng nagsasolo lamang siya nagluluto mga kananays dahil nga po hindi pa nga po niya alam magluto at tinuturuan ko pa nga lang siya. Dahil nga po grade 4 na yung aking panganay mga kananays, gusto ko po talagang matuto na siya sa pagluluto. Inilagay na nga din po pala niya ang repolyo. At itong anak ko naman mga kananays ay sobrang nag-i-enjoy sa pagluluto ng pansit. Ang sabi niya nga sa akin is nakakapagod din daw pala magluto. Bali naglagay na nga din po pala siya dyan mga kananays ng toyo. At habang naglalagay po siya dyan ng toyo mga kananays, talagang ginaguide ko po siya. Nakapaglagay na nga siya ng toyo ay sinunod naman po niya yung magic sarap at saka paminta. Hinalo-halo na nga po niya ng mabuti mga kananays dahil nga po para ma-mix po lahat ng mga ingredients na kanyang inilagay. At habang nga ginigisa niya yan mga kananays ay sobrang bango. Bale itong gulay niya nga po pala mga kananays ay pwede rin po ito ulamin kahit walang pansit, kahit ganyan lang po yan. Noong kabataan ko na ganyan pa lang po yung edad ko mga kananays ay hindi pa po ako tinuturuan ng aking nanay noon na nagluluto. First time ko po magluto noon ng pansit mga kananays ay nung may anak na po talaga ako, is talagang first time ko po yun. At birthday pa po talaga ng nanay ko nung first time ko pong magluto ng pansit dahil nga po wala pong magluluto tsaka no choice na rin dahil nga po ako po yung nandun. Sobrang natatawa talaga ako bakit first time ko palang magluto ng pansit simula nung nagkaanak na ako. Pero yung first time ko pa sa pagluluto ng pansit mga kananays, hindi naman bad. Medyo may pagkaalat nga lang dahil nga po nasubrahan ko daw sa toyo, o diba? Kaya minsan tinutoyo din ako. Kumulo na nga ang kanyang iniluluto mga kananays, kaya sabi ko tikman niya yung kanyang niluluto kung sakto lang naman po yung lasa. Kung hindi ba matabang or hindi maalat or kulang sa toyo. At yan nga, nung tinikman ko nga mga kananays ay medyo matabang kaya naglagay ako ng konting toyo. Pinakuha ko nga sa kanya yung kalahating kilong pansit. Bali yung kalahating kilong pansit mga kananays ay hindi ko po yan lahat iluluto. Dahil pag niluto ko po lahat yung kalahating kilong pansit mga kananays ay sobrang dami na
po yun sa aming tatlo. Kaya ang inilagay ko lang mga kananays, dahil nga po 4 na peraso po yung laman ng isang plastic na pansit. 2 kalahati nga lang po ang aking inilagay mga kananays or niluto. Ay okay na po yun sa amin at marami na po yan. Bali nga itong pansit mga kananays ay ito na po yung aming dinner. Yes, dinner po namin yan mga kananays at wala namang pong my birthday dahil nga po nagluto ako ng pansit. Bakit? My birthday lang ba ang pwedeng magluto ng pansit? Todo halo nga po pala itong anak ko mga kananays dahil talagang nag-i-enjoy po siya sa pagluluto. Naluto na nga yung pansit mga kananays ay nilagay naman po niya yung mga sahog or yung mga gulay. Nahinango niya kanina mga kananays at ako na nga lang po yung naghalo-halo po dyan dahil nga po pag siya po yung hinayaan kong maghalo at baka matapon or baka tumuob po yung aming kawali ay sayang naman, sayang din po yung effort niya. Kaya ako na nga lang po yung naghalo-halo po dyan mga kananays at ito na nga, luto na nga po ang aming pansit. Pansit is pampahaba po yan ng buhay at saka pampahaba ng pasensya. Itong bunso ko naman ay todo sayaw pa nga at pakendeng-kendeng. Ito na po yung pansit na niluto ng aking anak mga kananays ay napakasarap. Dahil nga nakaluto na siya mga kananays ay ako naman ay magsasandok na ng aming pagkain. Bali, una ko nga po pala sinandukan yung anak kong panganay. At sumunod naman yung bunso ko dahil nga po nagugutom na nga po sila sa mga oras na yan. Bago ko naman po sila pakainin ng pansit mga kananays, tinanong ko muna sila kung gusto nilang haluin kanin. Dahil nga po sabi ko sa mga anak ko ay hindi lamang pang merienda or simple dinner ang pansit. Pwede naman pong ulamin ang pansit. Kahit nga po walang sahog or gulay yung pansit, kahit sardinas nga lang po mga kananays ay okay naman po yun. Masarap na rin po yun. Naranasan ko na rin po yun magluto ng ganun. O sa mga hindi pa nakakaalam, yes, pwede po isahog yung pansit sa sardinas kahit walang repolyo, mga gulay or karne. Sinimulan na nga namin kumain mga kananays dahil nga po sa mga oras na yan ay 6:30 PM na in the evening. Kain po tayo mga kananays. Pinagmamasdan ko nga yung mga anak ko mga kananays habang sila ay kumakain ay talaga naman natutuwa ang aking pakiramdam. Kahit simpleng pagkain lang mga kananays ay talagang kumakain sila at hindi po sila nagre-reklamo. Ako naman mga kananays ay kakain na dahil nga po natatakam na po talaga ako sa pansit na luto ng aking anak. Pagkatikim ko nga mga kananays ay hindi naman po ako nabigo sa lasa ng pansit, ay sobrang napakasarap. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananays, maraming salamat sa inyong panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. Thank you for watching again. God bless.